dahil rest day, nagkaaya naman kami ng aking kasamahan para lang magpunta dito sa 10,000 Buddhas Monastery. Dito lang yan sa Shatin New Territories. After nga ng ilang minutes ng paglalakad, ayan, nakita na namin ang signage na yan na nga ang katotohanan. Nandito na nga talaga kami sa location. Anyways, pagkadating mo nga, yan talaga yung signboard ang makikita mo. At syempre, ang mga Buddhas, madami-dami pala itong mapasyalan, pero syempre hindi tayo pwedeng pumasok para yan lang yun sa kanila. Anyways, kagandahan lang pala dito ay talagang mag-enjoy ang mata mo sa paligid. Ayan, kahit nakakapagod, mag-enjoy talaga kasi sa dami-dami ng iyong makikita. Ang oras nga bukas nito ay 9 AM, kaya talagang pag pumunta ka dito, siguraduhin mong ganyang oras kasi nagko-close talaga yan, 9 to 5 lang yan. Madami nga pala kaming kasabayan yan. Talagang pasyalan kasi yan, lalo ng mga Chinese. Diyan sila nagdadasal. Ayan, 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 ang nilalakaran namin paakyat. Wala pa nga kami sa kalahati at ayan, pagod na ang kunyang kaya to the rest muna, for the upo muna ang bebehan. O diba, pagod na pagod. At syempre, tayo din magpapahinga, sabay picture muna. After nga namin magpahinga saglit, ayan, tuloy na naman ang lakad ng lakad, enjoy ang bawat hakbang. Anyways, meron pala ditong bilihan din ng tubig, kung anong mga kailangan. Bawal lang ang food, pwede ka lang kumain dyan sa store, pero bawal magbitbit, bawal magdala ng pagkain pataas. Ang ginagawa ko na nga lang din ay lagi naman ako nagbabaon para syempre medyo makakatipid din tayo. Sayang din ang $5 or $10 sa tubig lang, di ba? Maglakad. Parang pinaka-ex. Ang galing ng spec ng shoes natin ah. After nga namin mga pagpahinga saglit, ayan, tuloy na naman ang aming lakad. Siguro wala pa kami sa kalahati sa aming paglalakad. Binakasabay niya kami dito mga Chinese at talagang matyaga din sila maglakad. Anyways, dasalan nga talaga nila yan kaya sinasadya talaga nila. Walang inda ang pagod. Ang importante makarating doon sa tuktok. At ayan na nga, natatanaw ko na nga rin ang taas. Ayan pa ang aakyatin namin. O diba ang taas pa? At syempre kahit naglalakad kami, tuloy pa rin ang kwentuhan para hindi masyadong damdam ang pagod. Yun nga lang, yung aking kasama, tad na rin ang kagat ng lamok kasi tingnan mo naman ang suot. Kailangan talaga dito ang naka-outfit pang hiking para hindi ka talaga mahirapan mag-akyat. At syempre, kailangan naka-shoes talaga kasi semento ang aking dadaanan kasi may times talaga na medyo madulas. Sa puntong ito nga ay malapit-lapit na rin kami sa taas. Ayan, at kitang-kita mo nga ang baba. Nakakaluluwa tingnan. Kung hindi ka talaga sanay dito, ay talagang manginginig-nginig ka sa takot. Syempre, pamaya-maya nga niyan, kuha din kami ng picture. Mas maganda talaga may remembrance tayo, diba? Para bongga. Para kahit papaano, hindi natin makakalimutan kung saan tayo nakarating. Char! Ayan na. At nandito na kami sa peak. Na pinakamataas. Ayan ang makikita nyo. Ang malalaking mga Buddhas. At syempre, ayan ang pagoda. Ang nag-iisang pagoda. Kailangan niya talaga medyo tahimik tayo kasi syempre ang daming nagdadasal dito. Tamang picture na lang tayo at i-enjoy natin ang paligid. Di pinapansin, ingay sa tabi, magulong kapaligiran, sa'yo lang ang tingin. Di pinapansin, ika'y paiikutin ng dahan-dahan lang,
sa gitna man ng daan. After nga namin mag-picture, ayan, akala namin iyon ang pinaka-last. I mean, ang pinaka-peak. Meron pa palang aakyatin. Ayan, ang papunta nga sa itaas. Talagang pinuntahan nga din namin. Andito pala ang ibang mga temple. At syempre, madami pa rin mga Buddhas dito. 30 minutes to 40 ganun, no? Depende sa bilis. Ang mga Buddhas pala na yaan at ibang-ibang mga posisyon at iba't ibang laki. Kaya matutuwa ka talaga sa kanila. Nakakasabay nga rin namin ang mga nakasabay na pag-akyat. Ayan, kitang-kita naman. No? Siyempre, tahimik lang tayo dito kasi may mga nagdadasal talaga sa mga daan at nag-aalay para sa Buddha. Ito na ngayon time na sa pinakamataas na kami. Dito pala matatagpuan ang ibang mga temple. Malalaki ang mga temple yan. Tapos may sindihan pa sila ng kandila. Konting ikot na lang, sabay baba na din kami kasi yun talaga ang pinaka-last na mapuntahan dito. For the tingin-tingin muna tayo sa paligid kasi talagang nakaka-enjoy ang paligid dito. Dito na kami sa pinakamataas. For the video na naman ang person, syempre, pang-gusto yan. Kaya nag-enjoy talaga ako dito. Ito na nga at mabilisan na ang pagbaba. Syempre, palusong na tayo. Hindi na mahirap maglakad. Yun na problema, pigil ang paglakad kasi medyo matarik ang daan at nakakaramdam nga rin ako ang pagkamanhid ng aking paa. Siguro nga sa pagod na rin kasi almost 1 hour mahigit talaga yung paglalakad namin paakyat at talagang pagod kami dito kaya ayan, halalay na lang ang paglakad pababa. Medyo nakakaramdam nga din ako ng pamamanhid ng aking paa kaya talagang sobrang bagal ko ng maglakad pababa. Anyways, madami nga parang kaming nakakasalubong dito ng mga Pinay. At may ibang mga lahi din pala. For the go ang mga person kahit sobrang init na kasi tanghaling tapat na nga iyan. At kami papaba na sila'y paakyat pa lang. Kaya advisable talaga sa mga ganitong lakad, tulad ng mga hiking, kailangan talaga maaga ang paglakad para pag nakaramdam na ng init o kaya mainit na ang paligid, pwede nang bumaba. Mas ma-enjoy talaga natin ang paligid pag makulimlim o kaya di maaraw para ma-enjoy natin ang paligid na hindi gaano hingal sa paglalakad. Mas madali nga ang paglakad namin pababa kaysa paakyat kaya nandito na kami sa starting point at parami ang nakakasalubong namin. And that's all for today. Thanks for watching. Bye!